Every day, you need direction. Every day, you make decision. And you can never go wrong by seeking God's direction for your life. I am the Lord's servant. Mahirap, imposible yung pinapagawa mo, but I am the Lord's servant. Isang ordinaryong tao will become extraordinary because God is with him or with her. Amen. Thank you very much, Pastor Jay. Maayong buntag sa karong tanan. Salamat po sa Panginoon sa pagkakaloob niyo ng pagkakataon na makasama ninyo sa ating pananambahan. At yung mga nanonood online, ay binabati ko rin po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Salamat po sapagkat on short notice, binigyan akong pagkakataon makapagsalita dito. Ang isang main reason kaya po ako nandito ay sa funeral ng isa naming kaibigang pastor. Yung wife niya, Ate Teresita Copabia, went home to be with the Lord last Tuesday. Kaya ngayon pong umaga ang kanyang libing. Kaya pagkatapos ko pong magsalita, ako po ay aalis na muna so that I can also officiate the funeral service this morning. Okay? So, tayo po ngayon as we welcome 2026. Nagpapasalamat po tayo doon sa video kanina ni Pastor Arthur ay pinakita yung theme for the year. Anong ating theme for the year? Wider, stronger, and deeper. Tama po? Wider, so that we can reach beyond our comfort zone, stronger, rooted in obedience, and fully surrendered to the Lord, meaning deeper. Excited ba tayo dito sa ating theme for the year? Amen? At ngayong buwan, refocus. So we want to refocus ang ating pong mga pananaw, ang ating mga puso't damdamin so that we can really grow wider, stronger, and deeper. Ngayon, katatapos lang po ng Pasko. Ang tanong ko ay, how can our faith grow wider, stronger, and deeper? Gusto pong tingnan yung limang personalities around Christmas, around the birth of Jesus. At itong mga personalities na ito ay magpapakita kung paano ang ating pananampalataya ay lalong magiging strong, o sasabihin natin malakas at malalim. Amen? Gagamitin po natin yung limang personalidad, si Joseph, mga wise men, si Mary, si Karaya, at saka the shepherds. So tingnan po natin yung limang examples na ito. Unang-una si Joseph. Ginamit ko po yung acrostic faith. Gusto nating lumakas ang ating pananampalataya. Siya po yung isang tao na nagpakita that faith is able to flush out fear. Bakit? Si Joseph, dumapit sa kanyang anghel because he is engaged to be married. Pero yung engaged to be married sa Jerusalem, ibig sabihin, you are legally married kay Mary. But he discovered na meron siyang on the way. Medyo scandalous yan, ha? How can it be? Hindi ko pa man siya nahahawakan. Buntis na siya. And so, he decided, hiwalayan ko na lang siya. Quietly. Natatakot siya. Anong sasabihin ng mga tao? Nakakahiya sa pamilya ko, nakakahiya rin sa iba. And, if it is what's discovered that yung kanyang anak is not from me, she will be accused of adultery and she can be stoned to death. Habang iniisip niya po ito, the angel appeared to him and sinabi, Joseph, son of David, do not be afraid. Do not fear to take Mary as your wife, dahil what is conceived on her is from the Holy Spirit. So nandun siya ng pagkatakot niya na maaring, ano bang sasabihin ng iba? Sabi, di ba? Buntis yan. Hindi naman ako ang ama. Ihiwalayan ko na lang. But
the angel appeared. Huwag kang matakot. You can flush out that fear in your life. At yung kanyang pananampalataya ay nag-alis ng ganung pagkatakot sa kanyang buhay. So tanong ko po mga kakaigsuunan, ano ang inyong mga kinatatakutan ngayon? Pera? Ubus na ang pera natin pagkatapos ng Pasko. Ganon yung ating health, yung ating trabaho, yung ating family relationship, o yung hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Marami tayong maaring kinakatakutan. Pero kung tayo may pananampalataya sa Ginoo, tayo po'y magtatagumpay, tayo ay magiging maganda ang ating pamumuhay. Bakit pangako ng ating Ginoo, I will never leave you, I will not forsake you. What can men do against me? Kapatid, sabi mo sa katabi, kasama natin ang Diyos. Sabihin niyo na malakas, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matatakot. Tayo ay magtatagumpay. Amen? Pangalawa, makita natin the wise men. Tinawag silang wise men because galing po sila sa malayong lugar. At ang kanilang pananampalataya allowed them to adhere to God's direction. Galing sila sa malayong lugar, nakita nila yung star, which is a sign that the Messiah is born. At sinundan nila yung star sa kanilang direction patungo doon sa Bethlehem. Ngayon, tingnan natin, malayo po ang pinanggalingan nila. Kung sila maglalakbay, simula yan sa Apari, doon sa north, hanggang doon sa Hulo. Ganun kalayo ang kanilang nilakbay. But how were they guided? They were guided by the star. The star na ipinakita ng Diyos, binigay ng Diyos. At yun ang naghatid at nakita nila kung saan ipinanganak si Jesus. Pagdating nila sa Bethlehem, tinanong nila, nasan ba, saan bang sang hotel? Wala palang hotel, hindi pala pinanganak sa hotel si Jesus. Doon pala sa isang sabsaban. Kaya tinanong pa yung mga wise, yung mga prophets, religious leaders. And they said, in Bethlehem. Sabi ni Herod, sige, pag nakita niyo siya, sabihin niyo lang sa akin kung saan siya, para gusto ko rin siyang i-worship. Tama ba yung sinasabi ni Herod? Hindi eh. So, nanaginip sila. At nung nanaginip sila sinabihan ng Panginoon, huwag kayong bumalik kay Herod. Dahil ang gagawin ni Herod, papatayin niya si baby Jesus. Kaya, sa ibang lugar na lang sila dumaan. So, ano makita natin dito? They worship the true King, which is Jesus. And they disregarded the tyrant King Herod. Mahalaga sa buhay natin that we seek God's direction. So letter A, we adhere to God's direction in your life. Every day, gumagawa tayo ng desisyon. We want to refocus this month sa gusto natin maging maganda ang direction ng buhay natin. Maging maganda ang ating patutunguhan. When we have that faith, naririnig natin ng Diyos, nakakausap natin siya, nagbibigay siya ng guidance, nagbibigay siya ng direction, either through a dream or through the star, at pinakamahalaga, from the Word of God, from the Bible itself. Because that is the Word of God. The direction ang ibinibigay sa atin ng Ginoo when we read and meditate on God's Word. Kapatid, every day you need direction. Every day you make decision. And you can never go wrong by seeking God's direction for your life. Hallelujah? Amen? Tingnan natin yung pangatlong personality. Ito si Mary. She is a teenager during that time. Scholars would say siguro between 14 years old to 16 years old. Ngayon, lumapit sa kanya ang anghel. Ang sabi niya, you will conceive. At what you will be conceiving will be the Son of God. So, syempre, matatakot siya. Ang gagawin ko? Ako? Magiging nanay na? Teenager pa lang ako. At ang ipaglilihi ko is not just an ordinary person. Ito will become, he is the Messiah. And he will be the one that will rule over the kingdom of Israel. And of his father, or yung kanyang house of Jacob forever. And of his kingdom, there will be no end.
Anong sagot ni Mama Mary? How can this be since I am a virgin? Imposible ata yung gusto mo ipagawa. Sapagkat ako I have not been touched by any man. Virgin na virgin ako. Anong sagot ng angel sa kanya? The Holy Spirit will overshadow you. And you will conceive, maglilihi ka, and what will be conceived is really the Son of God. You are the mother of the Messiah. Nireveal ng Panginoon kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang plano, kung ano ang kanyang kagustuhan. Anong naging response ni Mary? Ang sinabi niya, I am the Lord's servant. Be it unto me according to your word, O Lord. Anong makita natin dito? Ang pananampalataya ni Mary ay tumulong sa kanya so that she will be able to follow or mag-indicate siya ng kanyang submission to the will of God. Bakit natin kailangan mag-submit sa will of God? Romans 12 verse 2. The will of God is good, acceptable, and perfect. Meron bang pinapagawa si Lord sa inyo? Meron bang inuutos ang Panginoon sa atin? Meron bang gustong mangyari sa buhay natin? Kung minsan, sasabihin natin, tinatawag na tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, na mag-disciple, mag-lead ng cell group, at mag-lead sa worship. Pero sabi, hindi ko kayang gawin yan. Wala akong alam. Hindi ko kayang gawin yan. Pero kung tinatawag ka ng Panginoon, kung sinasabi ng Panginoon, may ipapagawa ako sa iyo, may kalooban ako para sa iyo, ang dapat nating, kung meron tayong pananampalataya, katulad ni Mary, we will be willing to say, ang kalooban mo, O Diyos, ay aking susundin. Ako ay isang lingkod mo. Amen? Are we willing to submit ourselves to the will of God? Ang pang-apat na example ng pananampalataya is si Zechariah. Now, among the 5 people, si Zechariah, ang sasabihin kong dapat number 1 excited in serving and honoring God because he is one of the pastors in Israel. He is one of the leaders of the church. He is a priest. Siguro ang ating equivalent, he is one of the pastor. Siya ang pinakamatanda ng pastor. He is about 80 years old. Si Zechariah, sinabi they were waiting for a child. Sabi niya, ang wife ko matanda na. Then the angel appeared. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Si Elizabeth ay maglilihit, magkakaroon kayo ng anak. Sabi ni Zechariah, ano? Pagkatapos na menopause ng misis ko, hindi na siya nagkakaroon ng monthly period. Manganganak pa siya? Imposible yan. Sabi niya, manganganak siya. Ang tatawagin mo ang kanyang pangalan na John. Ay hindi siya naniwala. Anong nangyari kay Zechariah? Sabi ng anghel sa kanya, dahil hindi ka naniniwala, magiging pipi ka. Hindi ka makakapagsalita hanggang dumating sa pagkakataong dumating na yung ipapanganak ng iyong may bahay na si Elizabeth. Ganun nga ang nangyari kay Zechariah. Religious leader, siya pa yung hindi naniwala. Siya pa yung nawalan ng pananampalataya. Siya pa ang nagduda sa revelation ng Panginoon. Kung sino ang dapat magiging leader ng pananampalataya. Siya pa yung walang pananampalataya. Kaya, pinanganak na si John. Nung ipanganak si John, sabi, anong pangalan ibibigay natin sa kanila? Sabi nung mga iba, Zechariah, katulad ng tatay niya, junior yan. Pero sabi, gumaganon si Zechariah. Sabi, kasi pipi na hindi makapagsalita. Kaya nilapitan nila, anong gagawin? Sumulat po sa isang tablet. Kaya may iPad na nun, no? Sumulat sa iPad. Anong pangalan na ibibigay natin sa kanya? At sinabi niya, John ang pangalang ibibigay sa kanya. Iyon ang isinulat niya. Pagkatapos niyang maisulat yung pangalang John, anong nangyari? Bigla uli siyang nakapagsalita.
nawala ng pagiging pipi dahil nagkaroon na ng kanyang pananampalataya. So letter T, faith triumphs over the negative consequences of unbelief. Na pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, kung ikaw man ay nagkaroon ng pagkakamali, kung ikaw man ay hindi nanampalataya in the past, ngayon dahil mayroon ka ng pananampalataya, it overcomes the negative consequences kung ikaw ay nawala ng pananampalataya. Ganun ang nangyari kay Zechariah. Ang panglima at panghuli, the shepherds. Okay. Ang shepherds, sila yung naging heralds of the good news. Luke chapter 2. Nakita natin na mayroong mga pastol ng tupa. At habang sila ay nangaalaga ng kanilang mga tupa, there was an angel that appeared before them. At nung lumapit ang anghel, sila ay medyo natakot. Natakot sila. Okay? Yan. So sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Siyempre, sino hindi matatakot kung ikaw ay gabing-gabi, tapos biglang merong napakagandang, napakalaking liwanag, tapos lalapit sa iyo ang anghel. Sino hindi matatakot? Di siyempre natatakot sila. Pero sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat ngayon ay binibigyan ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan. Ano yon? Sa bayan ni David ay ipinanganak ang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Pagkatapos, nakatingin sila ngayon. Siyempre, nakanganga siguro sila. Siguro, Tapos, biglang dumating ang napakaraming choir of angels. Glory to God in the highest, and peace on earth on whom His favor rests. Alam niyo, siguro kung kayo rin ang nasa lugar ng mga shepherds, tayo'y matutulala rin at tayo'y magtataka. Pero anong nangyari? Sila po ay naniwala. Alam niyo po yung shepherds in the kultura ng mga Hudyo, sila po ang tinatawag na mga nasa laylayan. Sila yung mga outcast. Sila yung mga patapon. Sila yung hindi kinikilala sa lipunan. Bakit po? Sila ay mababaho na amoy na ng tupa. Sila ay, sabi niya, sila yung mga walang kwenta sa lipunan. In fact, pagka may halimbawa nangyaring isang krimen at ang magiging testigo ay isang shepherd, hindi katanggap-tanggap sa larangan ng hukuman na maging testigo ang isang shepherd. Inadmissible as witnesses as in the courts of law ang mga shepherd. Bakit? Hindi sila kapanipaniwala. Sila ang tinatawag na mga patapon sa society. Mga hindi kapanipaniwala. Pero, sila na hindi kapanipaniwala at hindi tinatanggap na official witnesses in the courts of law, sila yung unang nakarinig at nakaalam na ipinanganak na si Jesus. At sila rin naman, ang hindi lang nakarinig at nakaalam, sila yung unang naging witnesses. Sila yung unang mga evangelists at mga testigo na ipinanganak na si Jesus. Kaya nga, nung makita nila si Jesus, ano ang ginawa nila? Talagang ipinamalita nila, pinahayag nila, pinanganak na ang Mesiyas. Alam nyo, sabi siguro ng iba, kayo? Magsasabi niyan? Ano yung kayo? Sino kayo? Hindi nga kayo kapanipaniwala. Tapos ikwento pa, lumapit sa amin ang anghel ang nagbalita sa amin. Talaga? Madali, talagang, tapos may mga libu-libong mga anghel ang umawit. At nung puntahan namin yung baby, nandun sa sabsaban. At siya'y nakabalot sa lampin na pira-pirasong lampin. Sabi ng mga tao, mukhang lalong hindi ka panipaniwala yung sinasabi nito. Mga imposible. Pero, anong nangyari? And all who heard it wondered. Namangha ang lahat ng nakarinig. At ang ginamit ay ang mga taong
hindi ka panipaniwala, pero itinaas ng Diyos ang antas ng hindi ka panipaniwala at sila ang unang naging witnesses for the good news of the Lord Jesus. Mga kaigsuunan, kumusta po tayo? Siguro darating tayo sa pagkakataon sasabing, hindi naman ako pwedeng gamitin ng Ginoo. Wala akong pinag-aralan. Hindi naman ako pwedeng maging lingkod ng Panginoon. Wala akong kakayahan. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong umawit ng maayos. At hindi naman ako magandang personalidad. Kapatid, kung ikaw ay isang ordinary person, in fact, ikaw ay isang patapon sa isang syunod, sa isang lipunan, kung ikaw ay may pananampalataya, itataas ng Panginoon ang inyong antas. At ikaw ay kikilalanin. At ang mga tao ay lalong maniniwala sapagkat kung kumilos ang Diyos sa iyong buhay, lalo na sa buhay nila. Amen? Ang isang ordinaryong tao will become extraordinary because God is with him or with her. Amen? Pakitapik ng katabi mo, sabi mo, you will become special. You will become extraordinary. Amen? Katulad ng mga shepherds. Itinaas ng Panginoon ang kanilang antas, naging first evangelists and witnesses for the gospel. Let me end with this. Many of you already using this, the gift of life. Nakita niyo yan, di ba? Naiwan ko nun sa di ba? Life and death. Etong gumawa nito, si Dr. Lewson, 16 years ago, he had a liver cancer. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko? May liver cancer ako. And nagkonsulto siya, and karaming mga pastor din nagpray sa kanya, he decided to have liver transplant. Ang sabi niya, ang kabutihan ng Panginoon, after he decided to have liver transplant, in 1 week, 50 people volunteered na mag-donate ng liver sa kanya. Kasama ako doon. Pero sabi niya sa akin, ay, wag yung liver mo, baka mas malala pa yung liver mo kaysa sa akin. Hindi naman yun na sinabi niya. Sabi niya, ginagamit nga ng Panginoon, mas mahalaga ang liver mo, tuloy-tuloy. Pero, naging maayos po ang kanyang liver transplant. Habang nagpapagaling siya, Panginoon, paano po ako lalong gagamitin? Naisip niya ang gumawa nitong one-verse evangelism. Diyan po, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Nasa Facebook po yan. Nandyan. Kung hindi nyo pa alam, ay tanungin niyo po sa ating mga pastor sapagkat ginagamit din po natin yan. Ibig po sabihin, pwede tayong gamitin ng Ginoo. Pakisabi sa iyong katabi, the Lord, ang Ginoo nagtitiwala sa iyo. Sabi mo, ang Ginoo nagtitiwala sa iyo. Sige, mas malakas. Di ba? Ang Ginoo nagtitiwala sa iyo. Sagutin mo naman, ako walang tiwala sa iyo. Buti pa ang Ginoo may tiwala sa atin. Amen? Gagamitin tayo ng Panginoon kahit na po tayo ay mga ordinaryong tao katulad ng shepherds if we have faith. So, faith. Yun pong ating acrostic. When we have faith in our Lord Jesus, it enables us to flush out fear. Na kung anumang pagkatakot, anumang mga kaisipan na bumabagabag sa atin, pwede natin itong maalis kung meron tayong pananampalataya. Kung tayo may pananampalataya, katulad ng wise men, we will adhere to God's direction. Kung anong sinabi ni Lord, susundin natin. Kung ano ang direction ng Lord, gagawin natin. Dahil sa may pananampalataya. Kahit na presidente magsabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Kahit na hari ang magsabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Masusundin natin ang Ginoo kaysa sa tao. Amen? Pangatlo, when we have faith, tulad ni Mary, indicate obedience to God's will. I am the Lord's servant. Mahirap, imposible yung pinapagawa mo, but I am the Lord's servant. Magyari ang iyong kalooban at kagustuhan na iyong naipahayag. And then letter T. Kung tayo parang nagduda at hindi natin, sabi, naniniwala ba ako dyan? Totoo ba yan? Pag meron na tayong pananampalataya, tulad ng nangyari kay Zechariah, it will triumph over unbelief.
magtatagumpay tayo sa kawalan ng pananampalataya. At panghuli, kung tayo man ay insecure o sasabihin natin wala akong kakayahan, wala akong talent, wala akong lahat ng excuses, yun mga shepherds nga mga patapon sa lipunan, itinaas ng Panginoon at silang naging herald of the good news. Magiging patotoo ka para sa Panginoon. Then, as we end, how can we increase our faith? Ginamit ko rin po yung faith. Feed on the Word of God daily. Ask God earnestly in prayer. O mas maganda yung Sunday school ng bata natutunan. Read your Bible, pray every day, di ba? Pray every day. Read your Bible, pray every day. Or feed on God's Word, ask God in prayer. And then interrelate with other members of the family of God. Kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin ng iba para mapalakas tayo sa pananampalataya. And then take time to serve God. Bakit pagkakanta sa karaoke, hindi mo na maiwasan ang microphone. Pag magsasamba na sa Panginoon, hindi ka makakanta para kay Lord. Bakit pagka ikaw ay makikipagkwentuhan sa iba, magagamit mo ang panahon mo. Pero pag makapagkwentuhan tungkol kay Ginoo, sa ating Ginoo, wala kang panahon. When we have to take time, maging available para maglingkod sa Panginoon. And then panghuli, let's hold on to the promises of God. Amen? Mga kapagsuunan, in 2026, and in this month, as we start, let us refocus and let us ask God to give us wider, stronger, and deeper faith in the Lord Jesus. Do we say amen? Parang ayaw. Do we say amen? In 2026, will be one of the best years sa atin pong buhay. Like Joseph, like the wise men, like Mary, like Zechariah, and like the shepherds, we can have wider, stronger, and deeper faith in 2026. And the Lord will use and empower every one of us. Hallelujah! Amen? Let us pray. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Dalangin namin na tulungan mo kami na itong 2026, and especially this month of January, we want to refocus our faith, our confidence, and our trust in you so that you will do great and mighty things through us. This is our prayer and what we ask in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Purihin po natin ating Panginoon.